What's up guys, welcome back to my channel Boxing News. Sa pag-uusapan natin ang mga balita sa boxing. Former undisputed super welterweight champion Jermell Charlo may pahayag na sa pagbabalik sa boxing. IBF lightweight champion Raymond Moratalla versus Floyd Schofield may negosasyon na. WBC super featherweight champion O'Shaquie Foster versus WBC featherweight champion Stephen Fulton kasado na, at Hamza Shiraz nakafocus na sa future fight kay Canelo Alvarez. Bago yun, huwag kakalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell button for more news and updates. So unahin muna natin sina IBF lightweight champion Raymond Moratalla versus Floyd Schofield. So sinagawa na ang negosasyon sa magkabilang kampo. So sana magtuloy-tuloy na at wala nang aberya sa magiging negosasyon. Target ang laban sa buwan ng November at ipapalabas ito sa The Zone. May kartada si Raymond Moratalla na 23 wins with 17 knockout at walang talo, samantalang si Floyd Schofield naman ay may kartada na 19 wins with 13 knockout at walang talo. Magandang laban ito sa lightweight division. Magaling at mabilis bumitaw ng kombinasyon si Floyd Schofield at may power, may lakas, habang si Moratalla naman magaling kumounter at may power. Magaling din bumitaw ng kombinasyon. Ito ang unang depensa ni Raymond Moratalla sa kanyang IBF lightweight title matapos ibakante ni Lomachenko ang kanyang titulo at ma-promote si Moratalla from interim champion to full champion. Samantalang si Floyd Schofield naman huling laban niya laban kay Tevin Farmer, kung saan tinapos lang ni Schofield si Farmer sa round 1 lamang via knockout. Habang si Moratalla naman nakalaban din niya si Tevin Farmer, kung saan umabot pa sa decision ang laban. So anong prediction niyo mga tol? Raymond Moratalla versus Floyd Schofield para sa IBF lightweight title. Sa kabilang banda naman, former undisputed super welterweight champion Jermell Charlo may pahayag sa kanyang muling pagbabalik sa boxing ring. Pahayag niya na my 2-year layoff was not my choice. I've been sitting back, watching, letting him talk. But now, it's my turn. I'm back, sharper than ever, and I'm coming for everything they thought I lost. I'm him. So hindi daw niya choice na mabakante ng 2 taon. Ako'y nakikinig lang, nanonood at hinahayaan lang sila magsalita. Pero ako naman ngayon, nagbalik na ako at mas matalas kaysa dati. At kukunin ko lahat ng bagay na inakala nilang nawala sa akin. I'm him. So yan yung naging pahayag ni Jermell Charlo huling laban niya kay Canelo Alvarez noong September of 2023, kung saan natalo si Jermell Charlo via unanimous decision. At magmula nun hindi na muling napalaban si Jermell Charlo. Hawak niya dati ang lahat ng titulo sa 154 at inakyat niya si Canelo sa 168, kung saan tinalo ni Canelo si Jermell Charlo via unanimous decision. Ang ginawa na lang dito ni Jermell Charlo, survival mode na lang kay Canelo. Kumbaga payday lang ang hinabol ni Jermell Charlo kay Canelo. At pagkatapos ng laban ni Jermell Charlo kay Canelo, unti-unti nang tinanggal sa kanya ang mga titulo niya. Hindi niya kasi dinedepensa ito sa mga mandatories. At ngayon nagpapahiwatig siya na target niyang makalaban sina WBC super welterweight champion Sebastian Fundora, Jaron Boots Ennis, interim WBC super welterweight champion Verel Ortiz, at si WBA super welterweight champion Terence Crawford. Alalahanin natin na hindi pa natatalo si Jermell Charlo sa 154 sa super welterweight sa division niya. Natalo lang siya nung inakyat niya si Canelo sa 168 sa super middleweight. At ngayon magbabalik ulit siya sa super welterweight sa 154 at target niyang makalaban yung mga malalaking pangalan ngayon sa super welterweight, sina Sebastian Fundora, Jaron Ennis, Verel Ortiz at si Terence Crawford.
Sa kabilang banda naman, WBC Super Featherweight Champion O'Shaquie Foster. Kasado na ang laban niya kay WBC Featherweight Champion Stephen Fulton sa October 25. Undercard sa laban ni Sebastian Fundora at Keith Thurman. So dito ginamit ni Stephen Fulton yung pagiging super champion niya sa WBC sa featherweight para mapalaban agad sa WBC title sa super featherweight at sinanction din ng WBC. So kung manalo si Mark Magsayo sa paparating niyang laban para sa WBC title eliminator. So kung sino ang mananalo dito kila O'Shaquie Foster versus Stephen Fulton, ito ang makakalaban ni Magsayo para sa WBC Super Featherweight title. May kartada si O'Shaquie Foster na 23 wins with 12 knockout at may 3 talo, samantalang si Stephen Fulton naman ay may kartada na 23 wins with 8 knockout at may 1 talo. Nakuha niyang 1 talo niya kay undisputed super bantamweight champion Naoya Inoue. So parehas technical fighter itong si Foster at Fulton. Mas lamang lang sa skills itong si Stephen Fulton. Ang tanong na lang dito kung magkakatamaan kaya itong dalawa. Pataasan na lang siguro ng IQ dito kung paano sila magkakatamaan. So kung manalo dito si Stephen Fulton, ibabakante na niya ang kanyang WBC featherweight title at mapopromote na si Bruce Carrington from interim champion to full champion. So kung manalo si Fulton dito at mananalo naman si Magsayo para sa WBC title eliminator niya, kung magkaharap sina Fulton at Magsayo, mahihirapan si Magsayo dito dahil magaling sa skills itong si Stephen Fulton. Hindi basta-basta magpapatama yan si Fulton. Kung matatandaan, tinalo ni Brandon Figueroa si Magsayo. Pero 2 beses tinalo ni Stephen Fulton si Brandon Figueroa na pressure fighter kung lumaban. Kaya nakadepende na lang sa training ni Magsayo kung paano niya paghahandaan at kung paano niya tatalunin ang estilo ni Stephen Fulton na technical fighter kung lumaban. So sa ngayon, abangan muna natin ang laban ni na WBC Super Featherweight Champion O'Shaquie Foster versus WBC Featherweight Champion Stephen Fulton sa October 25. Undercard sa laban ni na Sebastian Fundora versus Keith Thurman. Sa kabilang banda naman, Hamza Sheeraz nakafocus na sa future fight niya kay undisputed super middleweight champion Canelo Alvarez. Pahayag ni Hamza Sheeraz na the Canelo fight is there, providing he goes through Crawford with ease, and I believe he will. I'd like to face Canelo, why not challenge myself and go for it? So ang laban daw kay Canelo possible kung madali niyang matatalo si Crawford at maniniwala ako na mangyayari yun. Gusto kong labanan si Canelo para hamunin ang sarili ko at abutin ang tagumpay. So yan yung naging pahayag ni Hamza Sheeraz sa potential fight niya kay undisputed super middleweight champion Canelo Alvarez. Parehas nilang nakakalaban si Edgar Berlanga, ngunit sa laban ni Canelo kay Berlanga, umabot ito sa decision. Habang knockout ang inabot ni Berlanga kay Hamza Sheeraz. So panigurado si Hamza Sheeraz na ang next possible fight ni Canelo sa Riyadh season. Meron kasing 4-fight deal si Canelo sa Riyadh season. Una kay William Skull, pangalawa kay Terence Crawford. Pangatlo, posible si Hamza Sheeraz na ang lalaban kay Canelo. Yung pang-apat wala pang announcement sa ngayon. Pero posible din sa pang-apat na laban ni Canelo sa Riyadh season. Posible na makakalaban ni Canelo dyan sina Dimitri Bivol, Chris Eubank Jr. or maybe, just maybe, si WBC Light Heavyweight Champion the Mexican Monster na si David Benavides.